Sa pamumuno po ng ating producer si Jake Bacod. Tutulungan ho tayong maitawid ang ating programa hanggang alas 11 ng gabi dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Antabayanan ho ninyo ang mga iba't ibang segments ng programa natin. Samantala, ihatid namin sa inyo mabuting balita sa ating pagbabalik para sa araw na ito ng Martes. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 6 ng buwan ng Agosto, kafiestahan ng Transfiguration of the Lord or Memorial of the Transfiguration of the Lord, ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Ito ay matatagpuan sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 2 hanggang 10. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama noon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila noon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami, magtatayo po kami ng 3 tolda. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa kay Elias." Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y buwaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggang hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Kapatid, napakagandang pagnilayan ang kafiestahan ng Transfiguration of the Lord, ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Punahin po natin ang sinabi ni Simon Pedro sa ating Panginoon nang makita niya na si Jesus ay nagbago ang anyo, ang kanyang kasama si Elias at saka si Moises ay naroon. Kaya ang sabi ni Simon Pedro sa Panginoon, "Guro, mabuti po nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda. Isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Maganda po ang pagkahulugan nito. Sa mga taong nagbalik loob sa Panginoon at tinanggap ang Panginoon sa kanilang buhay. Sa mga taong totoo at seryoso na nagbalik loob sa Diyos at isinabuhay ang mga salita ng Diyos, nagkakaroon po ng pagbabagong anyo o transfiguration sa atin. Punahin natin ang sinabi ni Simon Pedro. Ito raw ang tanda ng isang taong nagbalik loob sa Diyos at nagsabuhay ng mga salita ng Diyos. Kapag tayo raw ay nagbalik loob sa Diyos, hindi na natin iniisip ang ating sarili, kung hindi ang tanging iniisip natin ay makapaglingkod tayo sa iba. Katulad ng sinabi ni Simon sa ating Panginoon, "Mabuti po nandito kami. Magtatayo kami ng 3 tolda para sa iyo, kay Moises at kay Elias." Hindi na naisip ni Simon
na silang tatlo, si Simon Pedro, si James o Santiago, at si Juan ay nangangailangan din ng tolda. So, magandang unawain ang kahulugan ng pagbabagong anyo ng Panginoon at ang mga signs na makikita sa atin kung tayo ay nagbabalik loob sa Panginoon at nagbabagong anyo. Kapatid, natatandaan ba ninyo ang pagkikita ng tatlong ito? Si Elias ay nagre-represent sa mga propeta at ang mga propesiya ng mga propeta, ang mga magaganap. Si Moises ay nagre-represent sa batas, the law of Moses or the Mosaic law. At si Jesus ang kaganapan ng mga propesiya at ng batas. Kaya, mula sa araw na iyon, ipinahayag ni Jesus ang kanyang sasapitin at pinagbilinan niya ang kanyang mga apostol, huwag niyong sasabihin ito hanggang hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. The fulfillment of the prophecies and the laws. Jesus is the fulfillment. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 9:48 is our time. Pagkain pang-spiritual yung ating pinagnilayan ngayon. Ang mapapanood nyo ay ating episode po sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay napanood kaninang umaga sa Face to Face sa TV5 na mapapanood Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron pong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama natin dito si Alex Calleja, si Mama Carla Estrada, ang trio tagapayo, si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, at si Brother June Banaag ng 92.3 Radio 5 True FM. Narito po ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Ang Kumari Kong Ahas. Nako, mahirap hong maging kumari ang ahas kasi nanunuklaw yan. Alamin natin kung ano ang dahilan at naging ahas ang kanyang kumari. Panoorin natin. Sino po ang nirereklamo ninyo, Ate Nilda? Si Tinay po, yung best friend ko. Tapos, kumari ko pa siya. Inaanak niya yung anak ko bunso. Pinagkatiwalaan ko. Lahat ng problema ko binibigay. Sinasabi ko sa kanya yung mga problema niya na sinasabi niya sa akin. Ano ba ang nangyari? Bakit nauna ang iyak kesa sa reklamo? Sino ba si Tinay? Best friend ko po Best siya friend dati. mo, anong ginawa ni Tinay sa iyo? Pinagkatiwalaan ko siya, pero inaas niya yung asawa ko. Asawa ba o kasal? Mama Carla, kasal ha? Kasal ba kayo? Opo. Ay. Okay, so asawa mo talaga. Si Tinay ang iyong best friend ng ilang taon na? 2 years po kami. 2 taon na kayong magkaibigan. Paano mo masasabing inahas na ang iyong asawa? Palagi siyang pupunta sa bahay. Pinagkakape ko pa siya. Hindi lang bakit? basta Yung kape. asawa mo ba Pati ay- almusal, binibigay ko sa kanya. Yung asawa mo, kasi it takes two to tango. Ibig sabihin sa isang magkaparehas na sayaw ay hindi nabubuo yan ng mag-isa lang, no? Anong ginagawa ng asawa mo noon? Type din ba niya itong kaibigan mong si Tinay? Noong una, wala naman ako napapansin na sa kanila. Pero nitong bandang huli, nararamdaman ko na nagkakaroon sila ng relasyon. Tinanong ko siya, sabi Sino? ko, si Tinay. Asawa mo? Yung asawa ko nagdi-deny siya, hindi daw, never daw naman siya magkakagusto doon. Okay. So paano mo naman nasabing inahas ka? Kung Nabasa ko sa messenger yung Huwag ka mga magalit kay kampo Mama nila. Carla. Huwag ka magalit. Nabasa ko.
Nabasa mo? Hindi naman siya ang kaaway. Okay, kung nabasa lang, anong dating nung conversation, bakit mo Na nasabing magkikita sila. Okay. Tapos sabi niya sa akin, o sige, kasi maliligo lang ako. O sige, mag-iingat ka ha, mahal ko, I love you. Ba't ka nakatingin sa akin, Mama Carla? Si Tinay ang kaaway. Si Tinay ay hindi tunay na kaibigan. Teka lang, bumibigat ang mga balikat ko. Sila ang problema na yun. Hindi Okay, sige. Okay, so, ang sinasabi mo, isang araw, ay bigla na lang nagpapaalam yung asawa mo, bagong ligo, at sabing, okay, bye, I love you. Pero, ano ibig mong sabihin dito? Magkikita sila? Oo, nabasa ko sa combo nila, sa messenger nila, na magkikita sila. Tapos nag-I love you yung asawa mo? Si Tinay, silang dalawa, nag-I love you to pa. Bakit man I love you as a friend? Puso pa sila. May puso-puso pa. Ayoko muna husga. Baka may, ano yan, ano lang, I love you, baka I love you as a friend. Kasi mamaya friendly. I love you, honey. Wag muna natin husgahan ng mga... Hindi ka pwedeng mag-I love you sa dalawa o tatlong babae. Isa lang dapat ang mahal mo. Diba? Ano spelling? Ano spelling ng I love you? Okay. Ano spelling ng I love you? I, tapos heart, tapos you. Oh! Ano ibig sabihin nun? Ano yun? Palabas yun sa TV5. Emogination. Hulaan ng emoji. Siya ang dating BFF na Ayun na. umagaw daw sa asawa ni Nilda. Ayan na. Totoo ba ang paratang sa'yo? Ayan na. Tinay! Pasok! Pasok! Hindi ko na ginagawa asawa mo sa'yo. Ano ka ba? Ikaw, Tinay, sobra ka. Hindi ko na alam mo ba? Asawa mo mismo luwag sa akin. Tinay, diretsahang tanong. Isa ka raw malaking ahas. Ate Carla, unang-una sa lahat, hindi ko pa inagaw asawa niya. Okay. Asawa niya mismo nagpakita ng motibo. Wow! Hindi pera! Ano? Ganun? Okay, teka lang babalik tayo doon. Okay, Tinay, bakit mo sinasabi na yung asawa niya ang nagpakita ng motibo? May nangyari ba sa inyo? Meron naman po. Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Sabi mo sa akin, pera lang? Ang kailangan mo ay pera. Opo. Sa asawa ni Nilda. Opo. Bakit? Mapera ba ang asawa mo? Wala po! Ako nagtatrabaho! Ang kapal nga na mukha mo eh! At the time po. Ang kapal na mukha mo! Pero Okay. Inaanak mo yung anak ko! Pero Tapos Tinay, gaganitoin mo ako! Ha? Anong klase ka ng kaibigan? Ano? Sobra ka! Okay, balikan natin. Nung sinasabi mo kasi na yung asawa niya yung nagparamdam. Opo, Kung yung asawa niya yung nagpakita ng nagparamdam motibo. at nagpakita ng motibo, Multo? paano motibo? Anong mga motibo ito? Siya naman po nagparamdam talaga sa akin na gusto Paano niya siya? ako. Paano? Na gusto niya kami magsama. Sino pa ang sinasabi mong iba pang nilalandi ni Tinay? Yung asawa ko po, ma'am. Yung asawa ko po. Hindi, huwag ka na magpaliwanag, te! Nag-chat ka rin sa asawa ko, akala mo? Bakit porkit masipag asawa ko? Teka lang, Ate Tinay. Babalikan kita para makapagpaliwanag kasi fair tayo lahat dito, ha? Walang problema. Wala, may ebidensya ka ba na nilalandi ni Tinay ang Meron asawa din mo? po, meron din po. Ano? Yung ginagawa niyo ho kay Ate Nilda, ginawa niya rin ho yun sa asawa ko. Paano? Tinachat niya rin yung sa messenger. Talaga na mukha mo. Kasi yung asawa ko po, masipag. Nakikita niya siguro na laging araw-araw pumapasok. Akala mo may makikita ka sa asawa ko? Ha? May nagawa Wala. ba? May nangyari ba? Wala naman, Ano diba? hintayin ko? Kaya nga ako Puro nandito kasi kwento? hintayin ko pa Puro na may kwento nangyari lang? sa Puro inyo. chismis? Ha? Ano puro chismis? Pag ganyan Ako ang nga yung ugali sasabihan ko, niyo, talaga chismosa. Ayun, Tinay. Ikaw, Pagkaganyan anak ko, itsura ko, te? Itsura ko, te? Umayos ka naman! Umayos ka naman! Umayos ka naman, te! Umayos ka naman! Tinay, ano tong sinasabi mo? Tinay, ano tong sinasabi sa'yo ng iyong mga kakapitbahay na ikaw... totoo. Pero Oo. dito sa babaeng pakita to, hindi totoo. Pero umpisa pa lang daw. Ano ang sinasabi nila na ikaw daw ay gandang-ganda, pangit ka naman daw, sabi ni Wela. Yan na lagi mo
pinagkakalat sa lugar natin na ang Pero ganda-ganda. kailangan Iba ka! Okay, hindi niya ako sinagot, pero sinabi niyang, kailangan ko lang talaga ng pera. Okay. This is another case of anaconda. Nung bago kami dito, sabi ko, ano yung anaconda? Ito pala lingwahe ng mga Becky. Yung nang aahas ng karelasyon. Yan. The biggest snake. Yun. Pero dito, kay Nilda, no? Na problema siya dun sa asawa niya na sangayon kay Nilda may karelasyon at ang karelasyon ay ang kanyang kumare na si Tinay na sa harap ninyo inamin naman ni Tinay na ginawa niya dahil pinirahan lang niya ang asawa ni Nilda. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang anaconda na sa harap ng public television on national TV, inamin sa harap ng asawa ng kanyang lalaki na, oo, ginamit kong asawa mo. Tinirahan ko lang siya. Hinahanap ko ang values, parang wala akong makitang values. Tinay, I am sorry. Patawarin mo ko, pero masasaktan ka. Consciously, alam mo na mali ang ginagawa mo, pero ginawa mo pa rin. Doon mas lalong bumigat ang kasalanan mo. Dahil ginawa mo pa, for what purpose? Para sa mga anak ko po. Para sa mga anak mo, para masuportahan ang pangangailangan ng mga anak mo. Ginamit mo ang katawan mo, sinira mo ang pamilya ng lalaki, Para sa mga anak ko. sinira mo ang pagtitiwala ng kumari mo sa'yo para lang magkapera ka. Ilang milyon ang kinita mo dito sa lalaking to? Wala naman pong ganun. Talagang Walang wala milyon? dahil walang pera yon. Kahit Ako naman naghahanap Well, at least kahit kumita sino siya doon sa magulang asawa mo. gagawin naman po yung ganung bagay. Ako po naghahanap buhay. Ay, Hindi, kung ano sa makinig mo mataling na kayo ma'am. sa akin, ha? Tinay, hindi ako nagagalit sa'yo. Naaawa ako sa'yo. Gamitin mo at kalakalin mo ang katawan mo, mamlansya ka, maglabada ka, magtinda ka ng tuyo, ng tinapa, ng gulaman at sago, kikita ka ng malinis. Makahaharap ka sa salamin ng bahay mo at masasabi mong, ang perang ito, kinita ko, pinaghirapan ko ito. Yan ang iwan mo sa mga anak mo. At Nilda, yung asawa mo, may problema din yon. Hindi lang si Tinay ang may problema. Yung asawa mo, siya, of all people, paglabas ng bahay, alam niyo may asawa siyang iniwanan. Tinay, panghuli na to. Lahat tayo nagkakasala. Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Gaano man kalaking kasalanan mo, may kapatawaran yan galing sa Kanya. Kung magtitika ka at meron kang intensyon na baguhin ang buhay mo, hindi pa tapos ang mundo. Naghihintay na lapitan mo ang Diyos para yakapin Kanya. And if I were you, ito nang pagkakataon para aminin ang isang pagkakasala at humingi ng kapatawaran sa pinagkasalahan natin. May God bless us all. Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman sa iyo, Mama Carla. Thank you very much, Pastor June. Pastor. Ay, nako. Talaga naman, ano? Inamin niya talaga. Inamin niya na kinwartahan lang niya yung asawa nitong si Nilda. Magkano kaya kinita niya ron? Alright, babalik ho tayo. Pwede kayong magpadala ng inyong mensahe o komento sa ating pong face-to-face hirit ni Dr. Love. Magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay mag-comment sa ating live stream or tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Alas 10 ng gabi. Gusto? It's 11 minutes after 10 o'clock. Tingnan natin ang mga reaksyon ng ating mga Dr. Lovers na mga nakatutok sa ating programa every night. Katulad ni Marvin Zandro Riabad. Sabi niya, grabe naman si Tinay kung mang-ahas. Sana umayo naman sa kagandahan. may laman yun ha? May laman yun ha? Nenita Santiago de Guzman, ang tamad ni Tinay. Well, alam nyo,
kahit nung araw pa, nung panahon pa ni Kristo, even before Jesus was born, more than 3,000 years ago, nauso na yung prostitution. Nang dumating si Jesus, may prostitution na. Hindi ba nga nung yung panahon ng Sodom and Gomorrah? Bakit sinunog ng Diyos yung Sodom and Gomorrah, yung city of Sodom at saka city of Gomorrah? Bakit sinunog ng Diyos? Kasi nandun mga prostitution, andun lahat ng kahalayan. Lahat ng kahalayan na alam nyo. Sodomy. Diyan galing yung sodomy di ba? Ibig sabihin, pinakamatandang negosyo yan, prostitution. Ano yung prostitution? Ito yung patuloy na paggamit mo ng katawan mo na ibinebenta mo yung laman mo para kumita ka. Ginagawa mong hanap buhay yun. Prostitution ang tawag doon. Inamin naman niya na pinirahan lang niya. Maganda naman ang purpose niya, but it does not justify the means. Sabi niya, gusto niyang suportahan yung pangailangan ng mga anak niya, di ba, Jake? In fairness naman, maganda naman yung plano niya na panggastos niya para sa mga anak niya, but it does not justify the means. Anong paraan para kumita ka? Binenta mo yung katawan mo di ba? Yon, binenta mo yung katawan mo Huwag mo na akong galitin. Humingi ka na lang ng patawad, kunayo ka. Lina Ho, may kasalanan din ang asawa mo. Referring to the husband of Nilda. Hindi mabubuo ang isang relasyon sa iisang tao lang. Totoo yan, Lina Ho. It takes two to tango. Di ba? Pag isa lang ang nagsasayaw ng tango, ang tawag dyan hindi tango. Tanga. Pag dalawa sila, tango. Tanong natin kay Mariví Viola. Kasi si Mariví mahilig magsayaw ng tango. At hindi po pwedeng maisayaw ang tango na nag-iisa ka. Kailangan may isang lalaking sasalo sa'yo pagka nag-dip ka. Di ba? Sarap yatang isayaw niya yung tango. Tukso, ang laking gulo ng ginawa mo. Ikaw na anaconda, maraming paraan para magkapera ka. Yun. Pero kung papakinggan mo sila, alam mo, Jake, bakit mo ko tuturuan magbenta ng gulaman at sago? Maghapon ako nakabilad sa araw at sa apoy. Kikita lang ako magkano? 500 pesos? Maghapon babad ang katawan ko sa init? Samantalang minsan lang ako maghubad ng panty, kikita ko mahigit 1,000. Sandali lang yon. Mga 5 minutes lang yon. 5 minutes lang yun, kung matagal-tagal. Ay nako, sino nga may sabi nitong isang to? Wag mong sirain, si Lina Ho, wag mong sirain ang buhay ng mag-asawa. Nasaan ang respeto mo? Magkumari pa naman kayo. Best friend mo pa. Maghari nawa si Lord sa puso mo at isipan mo. Alam mo, dapat sisihin din yung asawa ni Nilda. Kasi alam nung asawa ni Nilda, may asawa siya. Bakit siya kumarengkeng pa rin? Gustong makatikim ng ibang luto Ayaw ng minudo, sawa na sa minudo. Gusto may mechado naman at saka may sinigang. Yeah, baby! Ikaw talaga, Rom ka, oo. Sinigang na baboy na maraming taba. Yan! Parang gusto kong kumain ng sinigang ngayon. Tapos yung patis, lalagyan mo ng sili, dudurugin mo yung sili sa patis, tapos magkakamay ka, wag ka nang magkutsara pagkakain ka ng sinigang na baboy na maraming taba. Ang sarap higupin ng sabaw niyan. Pagkatapos mayroon, anumang gulay, kangkong, okra, gabi, di ba? Yan yung mga nilalagay. Labanos hindi ako masyadong kumakain yan. Pero yung okra, yan, ako, sarap lang. Sabi ni Lanza Billion, good evening, Brother John. At sa mga listeners watching from Sampaloc, Manila. Angelita Banataw ng Pateros, Metro Manila. Kumusta po ang mga balot ngayon sa Pateros? Hindi tayo nakakabili ng balot ngayon. Pero gusto ko itlog na maalat. Meron nagbibigay sa akin ng itlog na maalat from si Baby, dyan sa Binangonan. Ang sarap ng kanyang itlog na maalat dahil hindi masyadong maalat. Yun. Mariví Viola nagpapacheck ng attendance ngayon.
Mar Villaruel. Ito yung kausap kanina ni Laila Chicadora, si Mar Villaruel. Dr. Love, good evening po. This is Mar Villaruel. My wife is Lenny Villaruel. Herbert Gaor, maraming salamat sa inyong mag-asawa, ha? Herbert Gaor, maraming salamat. Rogelio Bruno, bumabati ng magandang gabi. Dorina Villaruz Figueroa ng Tondo, Gagalangin, Tondo, Manila. Pakibati po ang nanay ko si Arsenia Villaruz. Si Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Elvira Cabahog ng Pasay City. Binabati natin ang magandang gabi at happy listening. Yung kaibigan ko, si Digna Pastor, ay meron siyang kakilala na palagi daw nakikinig sa ating programa. Yun. Palagi raw nakikinig sa programa natin, pinababati niya. Tingnan ko, ha? Okay. Si Tita Nelly. Tita Nelly ay palagi daw nakikinig every night sa programa natin. Sabi ni Digna Pastor, ipinasabi yan kay Zenny Raimundo. Maraming salamat, ha? Zenny Raimundo ng Bonifacio Global City. Maraming salamat sa iyo, kaibigan, ha? Tita Nelly, thank you. At send my regards to Digna Pastor, ha? We have 19 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Antabayanan po natin ang pagbabalik natin mamaya, ang liham kasaysayan na ating itatampok sa ating programa ngayong gabi. Tatandaan po ba niyong umawit niyan? Ang umawit niyan ay si Teddy Randazzo, Italiano. Teddy Randazzo. Napatanyag yan mga mid-60s. Mid-60s. Siguro early 60s, kung hindi tayo nagkakamali, mga 1962, 63. Yan, Teddy Randazzo, kasabayan niya ni Neil Sedaka at ni Paul Anka. Magandang gabi kay Bernadette Go, kay Maria Yeclopena ng United San Pedro, Laguna, kay Au Villaflor at Herbert Gaor. Magandang gabi sa inyo. At sa mga patuloy na mga nagtitiwala sa programang ito, sa mga bago pa lamang po nakikinig, lalo na yung mga naglalakbay ngayon, mga nagmamanayo sa mga karsada natin. Itong oras na ito hindi masyadong matraffic, lalong-lalo na yung mga nasa South Luzon Expressway and North Luzon Expressway. Konting ingat lang po ng pagmamaneho ang mga drivers ng ating mga truck, mga buses. Siguruhin lang po ninyo na nakakondisyon ang inyong makina, ang inyong sasakyan bago kayo lalabas, lalo ho yung mga bumibiyahe ng gabi ho. At kung medyo inaantok-antok na ho kayo, pwede kayo mag-pull over para umidlip ng konti, makapahinga ng konti. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 11 ng gabi. Ang programang ito ay sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. We have 23 minutes after 10 o'clock. Paalaala natin sa mga pilgrims at makakasama nating pilgrims sa ating pong October Marian Pilgrimage sa Europa. October 5 to 21 tayo po ay mawawala at sasamahan natin ang mga pilgrims sa Europa para dumalaw sa mga very popular na mga Marian shrines. Katulad po rito ang Fatima sa Portugal, ang Lourdes sa France. Magtutungo tayo sa iba't ibang lugar sa Lisbon, sa Fatima, sa Avila, Madrid, Espanya, Zaragoza. Pupuntahan po natin ang simbahan na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa after 200 years. Ito po yung Sagrada Familia. Magtutungo tayo sa Barcelona. Pupuntahan natin sa Madrid sa Our Lady of ano bang pangalan nito? Yung maitim na maitim na birhen. Well, anyway. And then pupunta tayo sa Paris. Dadalawin natin para makita natin ang itsura ngayon ng Notre Dame Cathedral.
magtutungo tayo sa Roma para puntahan po ang St. Peter's Basilica at ang 4 na mga basilika sa Roma, no? And of course, ang panghuling pupuntahan po natin ay ang Shrine of Padre Pio sa San Giovanni Rotondo, kung saan makikita po natin ang mga labi ni Padre Pio na hindi naagnas. This will be on October 5 until the 21st of October. Ito po ang ating 17-day 14 nights na Marian Shrines and Padre Pio pilgrimage. Pwede kayo makipag-ugnayan kay anong pa nga? Edna Calleja. Oo, kay Edna Calleja. At doon sa mga makakasama ho natin na nagpabook na, makipag-ugnayan na po kayo kay Edna Calleja dahil kailangan na po ninyong isubmit ang lahat ng mga dokumentong kakailanganin para makapag-apply po tayo ng visa. Tumawag na po kayo or mag-text kayo kay Edna Calleja para malaman niyo mga requirements. 0925-752-2230. Ulitin ko po, 0925-752-2230. Edna Calleja. Para sa ganun po, maiayos na ang inyong mga dokumento para sa ating application sa Schengen visa sa Europa. Alas 10:32 ng gabi ngayong Martes, ika-6 ng buwan ng Agosto. At narito ang ating tampok na liham kasaysayan ngayong gabi, padala ni Sheila ng Pasay City. Dear Dr. Love, hello and a pleasant evening sa inyo at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Sheila. Ako po ay 26 anyos na and in a relationship na for 3 years. Graduate naman po ako ng Mass Communication at may trabaho. Super enjoy ako sa trabaho ko sa isang video editing company. Lalo na dito ko rin nakilala ang first and hopefully the last boyfriend ko. Let's call him Zairus. Sa kabila ng maliliit naming mga tampuhan, our relationship is generally okay. We have plans on getting married, build a family, and enjoy the rest of our lives together. Pero sa gitna ng mga ito ay ang pangarap kong naisantabi. You see, Dr. Love, noon ko pa pong pangarap na magtrabaho sa ibang bansa, particularly in Australia, kahit for a short period of time lamang. Gusto lang din kasing ma-experience at matutunan ang skills at discipline ng ibang tao when it comes to the field of video production. Isa pa, magagamit ko rin ang knowledge and experience na ito eventually. Ang problema, nagtatampo ang boyfriend ko sa tuwing binibring up ko ang dream kong ito. Paano raw ang work namin kung wala ako? Hindi raw kumpleto ang lahat kapag nasa work kami, lalo na kung out of town ang trabaho. Nagigets ko naman po ang point niya considering the fact na nasanay na kaming magtrabaho ng laging magkasama. Naiisip ko rin ang mga maaaring mangyari kung sakaling humantong kami sa long-distance relationship. Pero paano ang pangarap ko, Dr. Love? Gusto ko pa rin matupad ito habang bata pa ako at hindi pa kami kinakasal at magkakaanak. Pero paano ko naman i-consider ang feelings niya with regard to this? I am torn, Dr. Love. Gusto kong i-pursue ang dream ko pero ayokong masaktan din si Cyrus. Gusto ko ring i-consider ang feelings niya pero ayoko namang palampasin ang dream ko. Napapaisip talaga ako ng malalim sa tuwing sumasagi ito sa isip ko. Pero I'm sure na maliliwanagan po ako dahil sa ibibigay po ninyong payo sa akin. Thanking you in advance, Dr. Love. Sincerely, Sheila ng Pasay City. Maraming salamat, Sheila. 10:35 is our time. Baka po meron kayong komentaryo o mensahe na gusto po niyong iparating kay Sheila ng Pasay City hinggil po sa kanyang liham kasaysayan.
Pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger or mag-comment sa ating live stream o dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Sheila. Meron tayong kasabihan, you can't have the best of both worlds. Kailangan ay mamili ka. Merong mga pagkakataon na dumarating sa isip natin at sa buhay natin talaga na kailangan tayong mamili. Hindi po pwedeng lahat ng gusto natin makuha natin. Kailangan mag-suffer tayo or piliin natin talaga. Ano ang mahalaga sa'yo? Ang pangarap mo o ang relasyon mo sa iyong boyfriend? No? Hindi ko masasagot yan kundi ikaw ang maaaring sumagot. Hindi po pwedeng iba dahil ito ay may kinalaman sa inyong relasyon. Kung matindi at matimbang sa iyo ang mga pangarap mo, kinakailangang isa-isang tabi mo muna ang boyfriend mo. Kawawa naman sa Cyrus. I'm sorry, Cyrus. Pero ito ang katotohanan. Hindi maaaring maging tagumpay ang inyong relasyon kung hindi kayo magkakasundong dalawa. Kung ang mga pangarap ninyo ay magkahiwalay, this is an indication already of your incompatibility. Maaaring na-insecure or para kay Cyrus ay mawawala siya dun sa comfort zone kapag ikaw ay nawala. See? Pag matagal na kayo nagsasama, ganyan kasi, nagiging comfort zone ni Cyrus, yung kapag magtatrabaho siya, nandun ka. Siguro, inspirasyon ka sa kanya. Pero hindi po pwedeng palaging ganun kasi pag nag-asawa na kayo, there will be times na magkahiwalay kayo sa maghapon. Hindi po pwedeng palagi kayo magkasama, no? At hindi rin po pwedeng palaging iisang kumpanya lang ang pagtatrabahuhan ninyo. Ngayon, kung talagang matimbang sa iyo ang mga pangarap mo at sa palagay mo ay matutupad ang mga pangarap mo kung ikaw ay magtutungo sa Australia, well then, give it a try. You will have to take the risk. Diba? Kaya lang, nakasisiguro ko ba na pagpunta mo sa Australia ay mabibigyan ka ng break para ma-present mo ang kakayanan mo, ang iyong mga talents. Kasi, kung ikaw ay mag-abroad, hindi po pwedeng isa lang ang pagbabasihan mo. I can tell you this because nag-abroad din ako for a long period of time. I stayed for 3 months in New York hoping that I could break into radio, at least in New York, o sosyal, no? Hindi pwede. Hindi pwede akong magtrabaho sa New York sa radyo dahil wala akong accent. Hindi ako po pwede magtrabaho doon ng accent ko, accent ng Pinoy. At ang paraan ng pag-i-English ko, English ng Pinoy. So, hindi po pwede. Pero pangarap ko na to break into radio since radyo lang ang natutuhan ko ang trabaho. Magmula nang ako'y magtrabaho. So, since hindi ako po pwede sa New York na makipagsabayan sa mga local sa New York, tinanggap ko na hindi ako para dito. So, I moved into California kung saan maraming Pinoy. So anong ginawa ko sa California? There was a radio station in California owned by Filipinos in Glendale. At since gusto kong magtrabaho sa radyo at gusto kong mayroong mikropono, gusto kong nagkukwento, nag-apply ako.
Ang June Banaag noon ay talent na ako ng ABS-CBN. Pag-weekends akong pumapalit kay kabayan sa, sa TV Patrol. Kasama ko sina Mel Chanco, sina Angelique Lazo. So, maganda na ang performance ko. Natanggap ako doon sa isang Filipino company sa Glendale para mag-voice over sa mga projects nila at binigyan ako ng programa sa radyo. Ang tanong, ang sweldo, binarat naman ako. $4 per hour. $4 per hour. 2 oras lang ang programa ko, $8 lang yun. Diba? Since gusto ko na makahawak ng mikropono, kinuha ko. Pero hindi po pwedeng bumuhay ng pamilya, so I had to leave. Dahil alam kong ginagamit lang ako ng kapwa ko Pilipino. Alam niyo yan ang problema sa ating Pilipino. Pag napunta ka sa ibang bansa, ang kalaban mo, kapwa mo Pilipino, gagamitin ka. Well, hanggang sa ngayon may utang pa sila sa akin. Di ba? So, ano nangyari kay Brother June? Naging salesman ako ng, anong tawag doon? Vacuum cleaners. Yung vacuum cleaners ang mamahalin, ha? Salesman ako, nagbebenta ako niya, pupunta ako sa bahay-bahay ng mga Pilipino. Diyos ko, nagmukhang tanga ako. Wala mo na sa Pilipinas, sa television ako doon, tapos nagbebenta ako ng mga vacuum cleaners sa California. Kailangan kong kumita eh. Naging driver ako ng mga developmentally disabled children. Nagturo ako, naging teacher ako sa mga developmentally disabled children. Naging salesman ako sa Radio Shack. Hanggang sa naging branch manager ako sa Radio Shack. So, nawala ako dun sa direksyon ko. Kasi, kailangan lumabas ako ng comfort zone para kumita. Yun. So, bakit ko kinuwento sa iyo, Sheila? Kasi, kung mag-abroad ka, ihanda mo ang sarili mo dahil hindi maaaring makuha mo ang lahat ng gugustuhin mo. Kailangan meron kang plan B. So, kaya mo ba kung ikaw ay mag-abroad na una, mahiwalay sa boyfriend mo? Kaya ba ng boyfriend mo na mahiwalay siya sa'yo? Nakasisiguro ka ba na kaya mong mabuhay kung sakaling ikaw ay nasa Australia na at hindi mo nakuha yung mga pangarap mo sa video production? Pwede ka bang mag-shift sa ibang trabaho para lang mabuhay at kumita? You know, ito ang dapat mong i-consider. Nakahanda ka ba na talikuran kung hindi man na mawala ang boyfriend mo kung hindi niya makaya na palagi kayo magkasama? Or mas malalim sa'yo na bigyan ng pagkakataon na i-challenge ang sarili mo sa ibang bansa? Kung iyon ang pangarap mo, well, ihanda mo na ang sarili mo. At who knows, baka naman maging supportive din si Zyro sa'yo. At kung magiging supportive siya sa iyong mga pangarap, magplano ka ng petsa kung kailan paghahandaan mo ang buhay may pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Magpapaalam at muling magbabalik bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radio 5 True FM sa programang Dr. Love Radio Show. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, sa ngalan ng ating operations manager na si Miss Cherry Baile, ang ating producer si Jake Bakod, si Drek Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician Rome Ortigas,
ORAD Operator Mike Santillan at PA and Avid Operator Jairian Manipon. Ito po naman si Brother June Banag, OP. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Alaikum.